Magandang araw po sa lahat. Let me start with a simple question. Kapag dumadaan po ba tayo sa mga problema, saan po tayo kumakapit? Sa ating mga sarili po ba? Sa ibang tao? O minsan na rin po bang nasabi nyo ang linyahan na ito na sana maging okay din ang lahat? Dahil ang totoo, may mga moments na kahit ano pong kapit natin, parang hindi pa rin sapat ito. Parang may kulang, parang may hinahanap pa tayong mas matibay na sandalan. And that's exactly what we're going to talk about today. A kind of hope na hindi nauubos, hindi nagfe-fade, at hindi nakadepende sa sitwasyon. This is what we call living hope. Let's read our verse from Hebrews chapter 6 verse 19. Ang sabi po doon, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa araw na ito na buong biyaya ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy ninyong ipinagkakatiwala sa bawat isa at dalangin namin na ang aming pamumuhay ay laging maging kalugod-lugod at magbigay luwalhati sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa araw na ito. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at sa kasalanang nasabi, naisip at nagawa. Salamat po sa inyong walang hanggang awa sa paglilinis at sa kapatawarang patuloy ninyong ibinibigay sa amin. Dalangin po namin na punuin po ninyo ang aming mga puso ng inyong pag-ibig at naway lubos naming maranasan ang pangunguna ng banal na Espiritu upang kami ay makalakad ayon sa inyong kalooban, katwiran at kabanalan. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral sa araw na ito. Ihanda po ninyo ang aming mga isipan, higit lalo ang aming mga puso upang bukas naming tanggapin ang katotohanan at mga pagpapala at kapangyarihang nagmumula sa inyong mga salita. Maraming salamat po Ama sa katiyakan ng tagumpay ng aming gawain. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, karangalan at kalwalhatian. In Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. Amen. Minsan po sa buhay, parang nasa gitna tayo ng bagyo. May mga uncertainties, problems, and yung mga moments na feeling natin nawawala po tayo sa direksyon. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin ng kakapitan na matibay at hindi basta-basta natitinag. In Hebrews chapter 6 verse 19, sinasabi po nito na ang pag-asa natin ay sa Diyos ay parang angkla ng ating kaluluwa. Ito ay firm and secure. Hindi ito yung tipong pag-asa na sana maging okay lang or basta-bastang wishful thinking, kung hindi isang assurance na pangahawakan po natin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon. At higit pa doon, ang pag-asang ito ay hindi lang para tulungan tayo na mag-survive, dinadala tayo nito palapit sa presensya ng ating Diyos. Because of Jesus, meron po tayong access meron po tayong access sa Diyos, hindi lang from a distance, kundi in a personal and a real way. Kaya naman po sa araw na ito, pag-aralan po natin kung paano magiging matatag na angkla ang pag-asa natin sa Diyos at kung paano nito binabago hindi lang ang sitwasyon natin, kundi ang puso at pananaw natin sa gitna ng ating mga pinagdaraanan o ng mga pagsubok. Point number 1. This verse reminds us that hope is not just a feeling. Alam ninyo,
maraming tao ang may hope at maaaring minsan naging ganito rin po tayo. Dahil karamihan, ang hope na meron tayo ay emotion-based hope lamang. May mga linyahan na sana maging okay na ang lahat, sana pumasa ako, sana magtagumpay ako, sana mabago siya. Kaya kapag hindi po nangyari ang mga sana natin, nawawala rin yung hope o yung ating pong pag-asa. Because that kind of hope is based on feelings and outcomes. In Romans chapter 15 verse 13, ang sabi po doon, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy, peace, because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. In this verse, tinatawag ang Diyos bilang God of Hope. Ibig sabihin, siya po mismo ang source ng tunay na pag-asa. Hindi ito nanggagaling sa sitwasyon natin o sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Kadalasan po kasi umaasa tayo base sa ating mga nakikita. Kapag okay ang circumstances, hopeful tayo. Pero kapag magulo o mahirap na, nawawala yung pag-asa natin. Pero ang tunay na hope na sinasabi sa verse na ito ay iba. Hindi po ito dependent sa ating mga sitwasyon kung hindi naka-anchor or naka-angkla sa Diyos na kailanman hindi nagbabago. Habang nagtitiwala po tayo sa ating Diyos, pinupuno niya tayo ng joy at ng peace. Kahit hindi pa okay ang lahat ng ating pinagdadaanan. Ibig sabihin, pwede po tayong magkaroon ng kapayapaan kahit may mga problema at kagalakan kahit may mga pinagdaraanan. Dahil ang source natin ay hindi temporary kung hindi eternal. Sa madaling salita, ang tunay na hope ay hindi lamang yung sana maging okay na ang lahat, kung hindi alam kong may Diyos na may hawak ng lahat, kaya magiging okay ako anuman ang mangyari. And from our key verse for this month, sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi po doon, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now, we live with great expectation. Sinasabi na binigyan po tayo ng new birth into a living hope sa pamamagitan ng resurrection ni Jesus. Ibig sabihin, hindi lamang po basta-bastang hope ang meron tayo kung hindi living hope. Ibig sabihin, ito ay buhay, active, patuloy na kumikilos at gumagawa. Hindi po ito maituturing na dead hope o wishful thinking na umaasa lamang tayo na magiging maganda ang mangyayari. Ang hope po natin ay buhay because Jesus is alive, nabuhay siyang muli at hanggang ngayon nananatili siyang buhay. Dahil dito, ang hope po natin ay hindi nagiging temporary. Hindi ito nawawala kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Hindi ito nauubos kahit pa paulit-ulit tayong nakaka-encounter ng mga problema. Kahit magbago ang paligid, ang hope natin nananatiling matatag dahil nakabase po ito sa isang buhay na tagapagligtas. Sa madaling salita, since Jesus is alive, then our hope is alive too. Hindi ito kukupas, hindi ito masisira, at hindi ito mawawala kahit na ano pa ang mangyari. Our living hope, ang ibig sabihin, is hindi po ito nakabase sa ating mood. Hindi ito nakabase sa results or outcomes. Hindi ito nakabase sa tao, kung hindi nakabase sa character ng ating Diyos. At ang ating Diyos ay faithful, hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling. Sabi po sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act?
Has He ever promised and not carried it through? Kaya naman po, kung ang pag-asa natin ay nakatali sa sitwasyon, babagsak ito kapag nagbago ang ating paligid. Pero kung ang pag-asa po natin ay nakaangkla sa ating buhay na Diyos, mananatili ito kahit ano pang bagyo ang dumating. Point number 2. Another reminder from our key verse from Hebrews chapter 6 verse 19 is that God is our anchor. Ginamit sa verse ang word na anchor. Ano po ba ang ginagawa ng isang angkla or isang anchor? Hindi po nito tinatanggal ang bagyo, pero maaari nitong pigilan upang matangay ang barko sa tuwing may malalakas na alon o may bagyo. Ganyan din po ang Diyos sa ating buhay. Hindi man niya laging inaalis agad-agad ang mga pagsubok, problema, o bagyo na ating pong dinadaanan. May mga pagkakataon na nandyan pa rin ang hirap, nandyan pa rin yung uncertainties, pero ang kaibahan nga lang, hindi niya po tayo hinahayaang matangay o tuluyang mawala sa kanyang piling o presensya. Kapag nakaangkla po tayo sa ating Diyos, may stability tayo, may stability tayo kahit magulo ang paligid. Hindi tayo madaling mag-give up, hindi tayo basta-basta nadadala sa mga takot or sa mga doubts ng ating puso kasi may pinangahawakan tayong mas matibay kesa sa ating pong nararamdaman o nakikita. Ang ating pong angkla ay nakakabit sa isang bagay na mas matibay kaysa sa barko kaya hindi ito natatangay. Ganon din kapag ang buhay po natin ay nakakabit sa Diyos na hindi nagbabago at hindi natitinag, magkakaroon din po tayo ng katatagan kahit sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo ng ating pong buhay. Sa madaling salita, hindi po sinabi ng Diyos na wala pong magiging bagyo, wala po tayong daraanan. Ngunit ang pangako niya, hindi niya tayo hahayaang matangay, hindi niya tayo hahayaang iwan dahil kasama natin siya, gaya ng sabi sa John chapter 6 verse 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Napaka-transparent po ng statement ng ating Panginoong Jesus sa mga talagang ito. Hindi niya po tinago ang katotohanan. In fact, sinabi po niya na kapag sumunod tayo sa, hindi niya po sinabi na kapag sumunod po tayo sa Kanya, magiging smooth and problem-free ang ating buhay. Sa halip, direkta na sinabi at pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na may troubles. Many trials and sorrows ang meron ang mundong ito. Ibig sabihin, normal lang na makaranas po tayo ng mga struggles, failures, heartbreaks, doubts, at mga pressures. Hindi po ito sign na mali yung ating pong ginagawa o wala ng Diyos sa ating buhay. Pero dun po nagiging powerful yung second part ng John chapter 16 verse 33. Ano pong sabi? But take heart, I have overcome the world. Hindi lang to basta encouragement, may authority and power ang salitang ito. Sinasabi ni Jesus na kahit totoo ang problema, kahit nandyan ang mga problema, mas totoo ang tagumpay niya. Ibig sabihin, hindi po final ang defeat, hindi na ultimate ang pain, at hindi na last word ang mga sufferings. May pag-asa tayo hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi dahil si Jesus ang nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Kasama na po ang kasalanan, takot, at maging kamatayan. So kahit may mga troubles or trials, may peace po tayo. Kahit may laban, may assurance tayo. Kahit ang ending ng story dahil ang ending ng story po natin ay hindi nakadepende sa mundo. Nakadepende po ito sa one who already overcame it, and si Jesus po iyon. Ano po ang reminder sa atin ng Psalms chapter 62 verse 6?
He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. So we may be shaking, but we will not be destroyed. At sabi rin po sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Napaka-powerful na hope of encouragement po ng talatang ito from the Lord. Tunay nga po na assurance na nagmumula sa ating Diyos. Do not fear, kasi may kasamang dahilan na I am with you. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-iisa sa kahit na anong ating pinagdaraanan. Tapos, karugtong pa nito ay pangako na I will strengthen you and help you. Hindi lang niya sinabi na, "Anak, kaya mo yan," kundi siya mismo ang magbibigay lakas at tulong sa atin habang dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Dahil ang katotohanan, kapag wala po tayong anchor, wala tayong pinanghahawakang matibay, wala po tayo sa Diyos, konting problema, maaaring mag-breakdown tayo agad. Konting delay, pwede tayong mag-doubt at mawala ng tiwala. Konting rejection, we may feel the failure at hindi na po makapagpatuloy. Konting pressure, maaari po tayong mag-give up or sumuko na lamang. Bakit? Dahil nakadepende ang stability po natin sa mga circumstances. But if we are anchored with God, yes, hindi po tayo exempted sa mga circumstances na ito, pero hindi po tayo basta-basta matitinag. Hindi dahil wala ng problema, kung hindi dahil may kasama tayong Diyos na hindi nagbabago. Hindi dahil malakas tayo lagi, kung hindi dahil sa Lord ang kalakasan po natin. So ang difference is not the absence of struggle but the presence of God. Kapag siya po ang anchor natin, hindi basta-basta nadadala ng emotions, fear, or disappointment kasi may mas matibay tayong pinanghahawakan kaysa sa ating pong mga nararamdaman. Point number 3, panghuli. This hope leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Sabi po sa ating key verse from Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul. Firm and secure, it enters the inner sanctuary behind the curtain. At kung ipagpapatuloy po natin hanggang verse 20, ang sabi po doon, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. In the Old Testament po, may tinatawag na curtain or veil sa tabernacle. Ito po yung naghihiwalay sa holy place at holy of holies na yung mga high priest lamang ang may karapatan na pumasok representing the people. Meaning, dati po, God's presence was restricted. There was a distance between God and man. Ngunit, ito po ang good news from Matthew chapter 27 verse 51. At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, the rock splits. Yung curtain po, it represents separation between God and man. And when Jesus died at the cross, the veil was torn open. And the way to God is now open. Ang hope po natin is not just about surviving the storms. It actually brings us into God's presence. Hindi lang po siya pang hold on sa ating mga buhay, kung hindi a gateway into an intimacy with the Lord. Madalas kasi ang tingin po natin sa Pag-asa parang mental support lang, parang pangtawid lang sa mahihirap na araw, pangpigil lang para hindi tayo bumagsak o bumigay. Pero mas malalim po ang ibig sabihin ng hope o ng pag-asa na nanggagaling sa ating Diyos. Hindi lang po ito survival mechanism.
In Hebrews chapter 6 verses 19 to 20, makikita natin na ang hope ay parang angkla na hindi lang nagpapatatag sa atin sa gitna ng bagyo, ngunit dinadala rin tayo nito beyond the curtain, papasok sa presensya ng ating Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na hope ay hindi lamang tumutulong sa atin na makayanan natin ang buhay, kung hindi inilalapit tayo nito mismo sa ating Diyos. Kaya hindi lang siya tungkol sa pag-hold on kapag mahirap ang buhay, mas malalim pa po roon. Ito ay daan para sa mas makilala natin ang Diyos, mas lumalim ang pagtitiwala natin sa Kanya, at mas maranasan natin ang intimacy sa Kanya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa madaling salita, ang pag-asa na nasa Diyos, hindi lang pampatibay ng laban. Ito ang nagbubukas ng pinto para makalapit tayo lalo sa ating Diyos. Hindi lamang po ito para makasurvive o pang-survive lamang. Ito po ay paraan para mas makasama natin ang Diyos ng mas totoo at sa mas malalim na paraan. Because of Jesus, we are no longer distant from God. We are no longer outsiders. We are no longer unwanted. Instead, we are invited inside God's presence. That is why in Hebrews chapter 10 verses 19 to 20, we are called to persevere in faith. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that in his body, and since we have great priests over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with full of assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Because of Jesus, we can come boldly, freely, and confidently to the Father's throne. Our hope is living because it doesn't help us, or it doesn't just help us to endure life. It leads us straight into the presence of God through Christ Jesus. So as we end this message, let's bring everything together, mga kapatid. Una, we are reminded that hope is not just a feeling. Hindi siya sana lang na nakadepende sa ating mga sitwasyon o sa posibleng resulta. True hope is anchored in God Himself alone. The God who does not change, does not fail, and does not lie. Kaya kahit magulo ang paligid, hindi dapat magulo ang ating mga kalooban, because our hope is living, and that living hope is Jesus. Pangalawa, God is our anchor. Hindi niya laging inaalis agad ang bagyo, pero siya ang dahilan kung bakit hindi tayo natitinag tuwing may bagyo. Hindi tayo natatangay sa mga bagyo. Yes, may mga trials, pressures, and pains, but we are not easily shaken because we are held by someone stronger than what we are facing. We may be shaking, but we will not be destroyed because God is with us, strengthening us, helping us, and holding us up. And lastly, this hope doesn't just help us to survive life. It brings us closer to God. Through Jesus, the curtain has been torn. Hindi na tayo distant. Hindi na tayo separated. We are invited into His presence. So our hope is not just only for endurance, but for intimacy. Not just for getting through life, but for drawing near to God. Sa ating pong pagtatapos, marahil ang tunay na tanong ay hindi magiging ayos ba ang lahat, magiging okay ba ang lahat, kung hindi nananahan ba ako sa Diyos na laging mabuti, laging tapat, at laging naroroon. Because when Jesus is our hope, our anchor, and our way into God's presence, kahit ano po ang mangyari, we are never without hope, but we always have a living hope.
Shall we bow our heads and pray? Heavenly Father, we come before you with a thankful heart. Salamat po, Ama, for your word today. Thank you for reminding us that our hope is not based on feelings, not based on circumstances, and not based on what we see, but it is anchored in you, the God who never changes. Lord, we admit that there are times we put our hope in the wrong things. Minsan, nadedepend kami or nagdedepend kami sa mga resulta, sa mga tao, sa aming pong sitwasyon. At kapag hindi ito nangyayari, nawawala rin ang aming pag-asa. Pero ngayon, you are teaching us that true hope is found in you alone. Ikaw po ang aming pag-asa and only you can fill us with true joy and peace. Ama, marami pong salamat for being our anchor sa gitna ng bagyo, sa buhay na may mga trials, pressures, fears, and uncertainties. Thank you dahil hindi mo kami hinahayaan na matangay o bumigay. Even when life feels unstable, lagi ka pong faithful and steady para po sa bawat isa. Lord, strengthen every heart that feels weak right now. I-restore mo po ang mga taong pagod na, discouraged, at gusto ng sumuko. Remind us that we are not alone because you are with us. Jesus, thank you for our living hope. Thank you for your sacrifices on the cross and for opening the way for us to come near to the Father. Dahil po sa inyo, we are not far, we are not forgotten, and we are no longer outsiders, but we are invited into God's presence. Help us to always draw near to you with confidence and faith. Ama, as we end, let this truth remain in our hearts that no matter what happens, our hope is alive because you are alive. Teach us to live anchored in you, standing firm in our faith, and walking in peace and joy that only comes from you. We surrender everything to you, Lord, our worries, our plans, our fears, and our future. Hawak mo po ang lahat ng ito and we trust you completely. In Jesus' mighty name, our God, our Savior, we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, magandang araw po sa lahat and God bless us all.